Maptiki, part 1 of the story. Pardon ako si Aya, isang ordinaryong estudyante na nahuhumaling sa online gaming. Sa loob ng virtual na mundo, madalas kong makalimutan ang mga problema sa totoong buhay. Dito, libre akong maging ako, kahit pa sa likod ng screen. Sa bawat pag-login ko sa Mystic Legends, palaging may excitement na bumabalot sa akin, lalo na kapag naririnig ko ang boses ni Jay. Si Jay, ang misteryosong boses sa likod ng character na si Vortex, ay palaging nagdadala ng kakaibang kilig sa akin. Hindi ko na maalala kung kailan nagsimula ang pagkahumaling ko sa boses niya. Ang boses niya ay may kakaibang timbre, malalim at puno ng emosyon, na tila bumabalot sa akin ng init sa bawat salitang kanyang sinasabi. Sa tuwing maglalaro kami, palagi kong hinihintay ang pagkakataong makausap siya. Madalas siyang mag-lead sa mga raid at missions, at ang kanyang sigaw ng tagumpay ay parang musika sa aking pandinig. Sa likod ng kanyang boses, nararamdaman ko ang isang koneksyon na hindi ko pa nararanasan sa iba. Hindi pa kami nagkikita ni Jay, ni hindi ko alam ang hitsura niya. Ang alam ko lang, ang boses niyang nagustuhan ko ay tila isang pag-asa sa mga oras na pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Palagi niyang sinasabi na ang boses niya ang kanyang superpower, at sa tuwing naririnig ko siya, pakiramdam ko ay may magic talaga. Dumating ang araw na nagkaroon kami ng special event sa Mystic Legends. Isang voice reveal challenge kung saan ang bawat player ay magkakaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanilang totoong boses. Kinakabahan ako, pero higit sa lahat, excited ako. Ito ang pagkakataon kong marinig si Jay sa labas ng kanyang character. Ano kaya ang magiging reaksyon ko kapag narinig ko ang tunay niyang boses? Sa araw ng event, hindi ko alam kung bakit sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Isa-isa nang naglalabasan ng mga boses ng ibang players, at habang palapit ng palapit ang oras ni Jay, hindi ko mapigilan ang sarili kong mangarap. Paano kaya kung ang boses niyang mahal ko ay sa isang taong may kakaibang karakter? Sa wakas, narinig ko na ang boses ni Jay. Sa unang pagkakatalon ng kanyang boses, naramdaman ko ang kakaibang kilig. Pero habang patuloy siyang nagsasalita, unti-unti akong nakaramdam ng pagkagulat. Ang kanyang boses, kahit na pamilyar, ay may kakaibang tono na hindi ko inaasahan. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may nagbago. "Hello everyone," sabi ni Jay sa boses na masaya. "Ako si Jay, at ito ang tunay kong boses." May halakhak siya na tila puno ng kumpiyansa. Pero may naramdaman akong kakaiba. Sa likod ng kanyang boses, may isang bagay na nagtutulak sa akin para magtanong. Sa puntong iyon, biglang pumasok sa isip ko ang posibilidad na ang boses na mahal ko ay hindi pala katulad ng inaasahan ko. Ang boses na palagi kong inaakala na sa isang babae ay sa isang lalaki pala. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, paano kung si Jay ay isang taong hindi ko inaasahan? Sa likod ng screen, sa loob ng virtual na mundo, unti-unti kong naramdaman ang pagdagsa ng misteryo. Sino nga ba talaga si Jay? Paano kung ang boses na minahal ko ay may lihim na hindi ko alam? At doon ko naramdaman ang kakaibang kaba. Ang kaba ng pagkatuklas sa isang katotohanan na magbabago sa lahat. Pagkatapos ng ilang linggong pagkaka-obsess sa boses ni Jay, nagpasya akong mag-invest ng mas maraming oras sa paglalaro ng Realm of Echoes, isang online multiplayer game kung saan kami unang nagkakilala. Ang karakter na ginagamit ni Jay ay si Zephyr, isang makisig na warrior na may malaanghel na boses. Palagi akong naiintriga sa tuwing naririnig ko ang boses niyang malalim, ngunit may lambing, parang may kung anong misteryo sa bawat salitang binibitawan niya. Isang gabi, habang naglalaro kami, nagdesisyon akong magtanong ng higit pa tungkol sa kanya.
Hindi naman ako karaniwang mapangahas. Ngunit sa pagkakataong ito, may kung anong lakas ng loob ang nagtulak sa akin na mas kilalanin si Jay. Hey Zephyr, simula ko. Sinusubukang maging casual. Paano mo nasimula ng paglalaro ng Realm of Echoes? Narinig ko ang paghinga niya sa kabilang linya bago siya sumagot. Naisip ko lang na subukan. Gusto ko ang pakiramdam ng pagtakas sa realidad paminsan-minsan, sagot niya, na may bahid ng pag-iisip sa kanyang tinig. Napangiti ako. Tama ka, parang ibang mundo talaga ito. Parang ibang pagkatao ang nagigising sa tuwing naglalaro tayo. Ngumiti din siya kahit hindi ko nakikita. Ramdam ko. Oo, minsan mas madali maging ibang tao. Dahil sa kanyang sinabi, mas lalo akong naging interesado. Sino ba ang tunay na Jay? Ano ang kwento sa likod ng boses na iyon? Sa kabila ng aming pag-uusap, napansin kong palagi niyang iniiwasan ang mga tanong tungkol sa personal na bagay. Kaya naman, nagdesisyon akong mag-focus sa laro at hintayin ang tamang pagkakataon. Isang araw, habang naglalaro kami, biglang nagkaroon ng event sa game kung saan ang bawat player ay kailangang mag-record ng maikling voice message bilang bahagi ng quest. Natuwa ako sa ideya, lalo na at may pagkakataon na marinig ang boses ni Jay ng mas malinaw. Nang dumating ang oras para sa recording, tila nag-aatubili si Jay. Zephyr, okay ka lang ba? Hindi mo pa nire-record ang voice message mo. Puna ko. Sorry Aya. Medyo kinakabahan lang. Amin niya. Na para bang may alinlangan. Wala yon. Boses mo pa lang. Siguradong panalo na tayo sa quest na ito. Biro ko. Sinusubukang pakalmahin siya. Natawa siya? Kahit medyo pilit. Sige, subukan ko. Nang matapos niya ang recording, agad kong pinakinggan ang mensahe niya. Bawat salita ay parang musika sa aking pandinig. Ngunit sa kabila ng pagkamangha ko, may isang bagay na tila kakaiba. Parang may bahid ng kaba sa kanyang boses na hindi ko pa naririnig dati. Ang ganda ng pagkakarecord mo, Zephyr. Parang professional voice actor ka? Puri ko. Nakakahiya, sagot niya, na tila nagbabalik ang kanyang pagiging misteryoso. Habang tumatagal, mas lumalalim ang pagnanasa kong makilala siya ng lubusan. Kaya't nagdesisyon akong imbitahan siya sa isang meetup event para sa mga gamers ng Realm of Echoes sa aming lugar. Zephyr, may event sa susunod na linggo. Pupunta ka ba? Nagkaroon ng ilang segundo ng katahimikan bago siya sumagot. Hindi ko alam, Aya. Medyo mahiyain ako sa personal. Gusto ko sana kitang makilala. Parang masaya kung makakapaglaro tayo ng harapan, hindi ba? Pangungumbinsi ko. Pag-iisipan ko, sagot niya, na para bang may alinlangan pa rin. Dumating ang araw ng event at kahit hindi sigurado kung pupunta siya, umasa akong makita siya. Maraming tao ang dumalo, iba't ibang karakter mula sa laro ang nagtipon-tipon, ngunit wala si Zephyr. Nagsimula akong magduda kung talagang dadalo siya. Sa kalagitnaan ng event, habang nakikipag-usap ako sa isang grupo ng mga gamer, may tumapik sa balikat ko. Paglingon ko, isang pamilyar na mukha ang bumungad sa akin. Aya? Halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ang taong nakatayo sa harap ko ay si Jay, ngunit hindi ang Jay na iniisip ko. Siya ay isang trans guy, bagay na hindi ko inaasahan. Ang kanyang ngiti ay puno ng kaba, ngunit may halo ding tiwala. Jay, tanong ko, halos hindi makapaniwala. Oo, ako ito. Tugon niya, na may tinig na puno ng pag-asa. Bigla kong naisip ang lahat ng mga pagdududa niya sa voice recording, ang kanyang pag-aalinlangan sa pag-attend ng event. Hindi dahil sa wala siyang tiwala sa kanyang boses, kundi dahil sa takot na baka hindi ko siya matanggap kung sino siya. Sa kabila ng unang pagkabigla, ramdam ko ang saya sa puso ko. Ang misteryo sa likod ng boses ni Jay
ay hindi lamang tungkol sa kung sino siya sa laro, kundi kung sino siya sa tunay na buhay. At ang twist sa kwentong ito ay hindi ang kanyang boses, kundi ang kanyang buong pagkatao. Salamat sa pagpunta, sabi ko, na may ngiti sa labi. Masaya akong makilala ka, Jay. Ngunit sa dulo ng event, habang naglalakad kami palabas, isang huling tanong ang bumabagabag sa isip ko. Ano nga ba ang tunay na nararamdaman ko para sa kanya? At paano ko haharapin ang mga damdaming ito? Sa kabila ng kasiyahan, isang cliffhanger ang nananatili sa puso ko. Ang tanong kung paano ko haharapin ang pagnanasa sa isang taong hindi ko inaasahan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng laro. Ang pagpasok ko sa mundo ng online gaming ay para lamang magkaroon ng libangan. Isa akong estudyante na palaging nagkukulong sa aking kwarto. Natutunan kong maglaro ng iba't ibang online games para maibsan ang stress ng pag-aaral. Ang pinakapaborito ko ay ang isang MMORPG, kung saan maaari kang makipagsapalaran kasama ang mga kaibigan at makilala ang mga bagong tao. Dito ko nakilala si Jay, ang player na may boses na tila musika sa pandinig. Sa tuwing mag-uumpisa ang laro, palaging ako ang unang nagkukusa na mag-invite sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang mayroon sa boses niya, pero palaging naroon ang excitement ko sa tuwing maririnig ko siyang nagsasalita. Mayroon siyang karakter na bihirang-bihira sa laro, isang cute na babae na may mahahabang buhok at palaging nangunguna sa mga laban. Sa bawat laro, palaging may mga nakakatawang banter sa pagitan ng team namin. Nakakatawa at nakakatuwa ang mga sagot ni Jay sa mga usapan namin. At sa kabila ng kanyang charming na boses, hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi niya ipinapakita ang kanyang totoong boses. Ang sabi ng iba, baka daw mahiyain siya, pero sa kabila ng lahat, palaging siya ang nagiging buhay ng grupo. Isang gabi, habang naglalaro kami, nagkaroon ng problema ang server. Nagkaroon ng glitch at nag-log out ang lahat ng player sa kalagitnaan ng laban. Habang hinihintay ang pag-aayos ng server, nagpasya ang grupo namin na mag-chat na lamang sa isang voice channel. Ako ang unang nag-online, sumunod si Jay. Pagkatapos ng ilang minuto, isa-isa nang pumasok ang iba. Habang nag-uusap kami tungkol sa laro, biglang may narinig akong kakaibang boses. Hindi ito ang boses na nakasanayan kong marinig mula sa karakter ni Jay. Ito ay mas malalim, mas may commanding presence, na tila ba may kahulugan ang bawat salitang binibitawan. Sorry guys, nagkaroon ng glitch sa voice mod ko, sabi ng boses na iyon. Hindi ko alam kung sino ang nagsasalita, pero sa kabila ng ingay ng mga usapan, ang boses na iyon ang tumatak sa akin. Jay, ikaw ba yan? Tanong ng isa sa mga kaibigan namin sa laro. Oo, ako ito. Sorry, hindi ko na maibalik yung dati. Mukhang kailangan kong i-reset ang device ko. Pag-amin ni Jay. Nagulat ako sa narinig. Si Jay pala ang nagsalita. Ang boses na lihim kong hinahangaan ay hindi pala natural. Sa kabila ng gulat, may parte sa akin na parang na-excite. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bagong misteryo na kailangan kong tuklasin tungkol sa kanya. Wow, Jay. Ang laki ng pagbabago ng boses mo. Biro ng isa. Pero dude, okay lang yan. Mukhang mas okay nga yan eh. Nagpatuloy ang usapan, ngunit hindi ko maiwasang mag-isip ng malalim. Sa kabila ng lahat, si Jay pa rin ang siya kong crush. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong kaalaman na ito. Hindi ko alam kung paano ko titingnan ang pagkatao niya sa likod ng karakter na nakilala ko. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang normal na takbo ng laro. Si Jay ay bumalik sa dati niyang boses sa pamamagitan ng voice mod. Ngunit hindi ko na maalis sa isip ko ang tunay niyang boses. Bumalik ang dati naming samahan. Ngunit sa tuwing maririnig ko ang kanyang boses,
may parte sa akin na hinahanap ang tunay niyang tinig. Isang gabi, habang naghahanda kami para sa isang malaking raid, biglang nag-message si Jay sa akin. Aya, pwede ba kitang makausap ng tayo lang? May gusto akong sabihin. Nataranta ako sa natanggap na mensahe. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya. Pero may kaba sa dibdib ko. Nag-log out kami sa channel ng grupo at lumipat sa isang private chat. Aya, alam kong medyo nabigla ka sa nangyari nung nakaraang linggo. Gusto ko lang sanang ipaliwanag. Kung okay lang sa'yo. Panimula ni Jay. Okay lang, Jay. Naiintindihan ko naman. Medyo nagulat lang talaga ako. Sagot ko. Sinubukang itago ang nerbiyos sa boses ko. Alam mo kasi hindi ko talaga alam kung paano ko sasabihin sa inyo. Ginagamit ko yung device na yon para magkaroon ng boses na mas komportable ako. Pero sa katotohanan, ako ay isang trans guy. I hope hindi magbago ang tingin mo sa akin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang natuklasan ko ay hindi lamang tungkol sa boses niya, kundi sa tunay na pagkatao ni Jay. Hindi ko siya kilala ng lubusan. Ngunit mas nakilala ko ang isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya maipakita sa lahat. Jay, salamat sa pag-open up. Hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Ikaw pa rin si Jay, ang kasama kong palaging nandyan sa laro. At higit pa roon, isa kang kaibigan. Biglang naputol ang aming koneksyon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero nagkaroon ng bigla ang blackout sa aming lugar. Sa kabila ng kadiliman, ang huling narinig ko mula kay Jay ay ang kanyang tunay na boses na nagsabi, "Salamat, Aya." Ang pagpasok ko sa virtual na mundo ng Realm of Echoes ay palaging isang pagtakas mula sa realidad. Sa bawat pag-login ko, hindi lang ako si Aya na nag-aaral sa kolehiyo. Ako ay si Aria, ang matapang na mandirigma na handang harapin ang bawat hamon. Ang pinaka-highlight ng aking online na buhay ay si Jay, ang misteryosong boses na palaging nag-uudyok sa akin na maging mas mahusay. Sa paglipas ng mga linggo, hindi ko maitatanggi ang pag-usbong ng kakaibang damdamin para kay Jay. Ang kanyang boses ay tila musika sa aking pandinig. Bawat salita niya ay may kakaibang init na nagbibigay inspirasyon sa akin. Ang aming mga pag-uusap ay palaging puno ng tawanan, mga laro, at minsang malalim na diskusyon tungkol sa buhay. Ngunit sa kabila ng aming pagiging malapit sa laro, hindi ko pa rin alam kung sino siya sa likod ng karakter niyang si Echo Knight. Isang araw habang naglalaro kami ng isang mahirap na quest, biglang nagtanong si Jay, "Arya, curious lang ako. Ano ang iniisip mo tungkol sa voice reveal?" Nagulat ako sa tanong niya. Ang voice reveal ay isang karaniwang bagay sa aming gaming community, ngunit palaging may halong kaba at excitement kapag nangyayari ito. "Well, it's exciting and nerve-wracking at the same time," sagot ko. "Pero minsan mas okay na hindi mo alam ang lahat, di ba?" Tumawa siya. "True. Pero minsan kailangan mong malaman ang katotohanan para mag-move forward." May kakaibang tono ang boses niya. Tila may ibig siyang sabihin na hindi ko pa mawari. "Siguro nga," sagot ko. Pilit na tinatago ang excitement at kaba sa puso ko. "Bakit ka nagtatanong?" "Baka kasi gusto ko nang mag-reveal," sabi niya, at ramdam ko ang kilig sa kanyang boses. "Pero may kondisyon ako." "Ano yon?" tanong ko. Hindi napigilan ang pagtaas ng aking adrenaline. After ng voice reveal, gusto kong maglaro tayo ng isang special quest. Just the two of us, sagot niya. At tila nagkaroon ng maraming kahulugan ang bawat salita niya. Pumayag ako, kahit pa ang puso ko ay parang drum na tumutunog sa kaba. Ang ideya na marinig ang tunay na boses ni Jay ay isang bagay na matagal ko nang inaasam. Pero sa kabila ng excitement, may parte sa akin na natatakot sa posibilidad na hindi ko magustuhan ang kanyang boses sa labas ng virtual na mundo. Kinabukasan, sa oras ng aming paglalaro, nandoon na ako, handang-handa para sa pagbubunyag.
Sa unang pagkakataon, mas mabilis ang tibok ng puso ko kaysa sa pag-load ng laro. Arya, ready ka na ba? Tanong niya, at ramdam ko ang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ready na, sagot ko, kahit pa ang mga kamay ko ay bahagyang nanginginig sa excitement. Sa wakas, narinig ko na ang kanyang boses, hindi bilang si Echo Knight, kundi bilang si Jay, sa tunay niyang anyo. Ang boses na iyon ay puno ng confidence, may halong lambing, at sa hindi ko maipaliwanag na paraan, mas lalong bumagay sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin o sasabihin sa mga susunod na segundo. Ngunit bago pa man ako makapag-react, nagsimula na ang aming special quest. Sa gitna ng laban, habang tinalo namin ang mga halimaw at nilusob ang mga dungeon, unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang koneksyong nabuo sa pagitan namin. Parang mas lumalim ang aming samahan, na parang wala nang hadlang sa pagitan namin. Pagkatapos ng quest, nagpasalamat si Jay sa akin. Salamat, Arya. Hindi ko alam na ganito ka-supportive. Sabi niya, may halong relief sa kanyang boses. Bakit naman hindi kita susuportahan? Isa kang mahusay na kaibigan. Sagot ko. At ramdam ko ang sincerity sa boses ko. Pero alam ko sa sarili ko, hindi lang pagiging kaibigan ang gusto kong relasyon sa kanya. Bago kami magpaalam, nagtanong si Jay, Arya, may gusto ka bang sabihin? Para bang hinihintay niya ang isang bagay na hindi ko pa maipahayag. At sa puntong iyon, isang twist ang bumubuo sa aking isipan. Jay, actually. Gusto kitang makilala pa ng mas malalim. Sabi ko, lakas loob na inamin ang matagal ko nang nararamdaman. Tumahimik siya sandali. Tila nag-iisip. Arya, may kailangan din akong aminin. Sagot niya. At sa tono ng kanyang boses, alam kong may mahalaga siyang isisiwalat. Naghintay ako, at sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang bibitawan niya. Ang totoo, hindi lang ako si Jay. Ako si Jamie. At ang karakter ko bilang Echo Knight ay isang bahagi ng pagkatao ko. Hindi ko alam ang isasagot. Ang huling mga salita niya ay tila isang cliffhanger sa aking sariling kwento. Sa loob ng ilang sandali, ang lahat ng aking inaakala ay nagbago. Ngunit sa halip na takot, mas naramdaman ko ang excitement sa posibilidad ng bagong simula. Sa wakas, isang linggo ng walang tigil na pag-eeksperimento sa mga boses, emosyon, at pag-uusap habang naglalaro ay nauwi sa isang kakaibang kasunduan. Sa araw na ito, ang plano namin ni Jay ay maglaro ng buong magdamag. Ang aming misyon, magsagawa ng raid sa pinakabagong dungeon na inilabas ng laro. Pero sa likod ng mga virtual na pakikipagsapalaran, may mas malalim na dahilan kung bakit hindi ko mapigilang mag-expect. Ang pag-asa na sa wakas, makilala ko ang boses na hindi ko alam kung paano ko mahahanap sa totoong mundo. Nagsimula ang gabi sa karaniwang pag-uusap habang nag-aayos ng kagamitan. Aya, handa ka na ba? Tanong ni Jay sa akin. Ang boses niya ay tila musika sa aking pandinig. Parang may kakaibang alon sa kanyang tinig na nagdudulot ng kilig sa akin, isang sensasyon na matagal kong inisip na simple lang. Hanggang sa nadiskubre ko na may ibang damdamin pala sa likod nito. Oh, Jay, excited na ako, sagot ko. Hindi ko mapigilang isiping, paano kaya kung hindi lang boses ang maramdaman ko? Paano kung palalimin pa ang koneksyon sa likod ng mga screen na nagtatago sa aming tunay na pagkatao? Habang pinalalim namin ang paglalakbay sa dungeon, hindi ko maiwasang mapansin ang pag-iiba ng kanyang tono. Lagi naman siyang kalmado, pero ngayon may kakaibang pag-aalala sa bawat salita. Aya, teka lang, sabi niya. Parang may mali sa sistema ng laro. Napansin mo ba? Bumaba ang tingin ko sa screen, sinusubukang hanapin kung ano ang sinasabi niya. Pero sa halip na teknikal na problema, may iba akong natuklasan.
Isang message notification mula sa system admin na nagsasabing may glitch sa voice modulator ng laro. Ibig sabihin, ang tunay na tinig ng mga karakter namin ay maaaring lumitaw anumang oras. Jay, nakita mo ba yung announcement? Tanong ko. Umaasang hindi niya pansin ang takot sa boses ko. Opo, nakita ko, sagot niya. Mukhang mas exciting ang gabing ito kaysa inaasahan natin. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na maging positibo, ramdam ko pa rin ang tensyon sa pagitan namin. Ito na ba ang oras na malalaman ko ang tunay niyang boses, ang tunay niyang pagkatao? Nagpatuloy kami sa paglalaro. Bawat hakbang ay may halong kaba. Sa kalagitnaan ng labanan sa dungeon, bigla kong narinig ang isang tunog. Isang tunog na hindi ko inaasahan. Hindi ito ang karaniwang boses ni Jay na nagmumula sa karakter niya. Bagkus, isang mas mababa at mas matatag na tinig ang bumati sa akin. Aya, nandyan ka ba? Tanong niya. Pero iba ang boses. Nagulat ako. Hindi ko alam ang gagawin. Jay, ikaw ba yan? Tanong ko. Umaasang mali lang ang narinig ko. Opo, ako ito, sagot niya. Pero sa likod ng sagot na yon, may ibang damdamin ang bumalot sa akin. Ang boses na ito ang boses na bumigani sa akin, pero ngayon, alam ko na kung sino siya talaga. Hindi ko mapigilang mapaisip. Paano kung ang taong hinahangaan ko ay iba sa inaasahan ko? Paano kung ang nararamdaman ko para sa kanya ay isang ilusyon lamang? Aya, pasensya ka na kung nagulat ka. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Sabi niya, ang tono ay puno ng pag-aalala. Hindi, Jay. Hindi mo kailangang mag-sorry. Sagot ko, sinusubukang pigilan ang pagkalito sa damdamin ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Pero masaya akong makilala ka, kahit ano pa ang boses mo. Pinipilit kong maging matatag, pero sa loob-loob ko, may bahagi ng sarili ko na nagtatanong. Paano kung ang nararamdaman ko ay hindi lang tungkol sa boses? Habang tinatapos namin ang raid, ramdam ko ang pagbabago sa pagitan namin. Hindi na lang ito isang simpleng laro para sa akin. Ito ay naging isang pagkakataon para sa mas malalim na pagkilala, hindi lang sa boses ni Jay, kundi sa kanya mismo. Sa dulo ng gabi, nagpasya kaming magpahinga. Nagpaalam si Jay at sa kanyang tunay na tinig, sinabi niya, Aya, salamat sa pagtanggap sa akin. Sana hindi magbago ang pagkakaibigan natin. Oo naman, Jay, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi magbabago ang nararamdaman ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong may pagbabago. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin, pero alam kong hindi ako nag-iisa. Sa likod ng mga screen, sa likod ng mga virtual na karakter, may isang tunay na pagkatao na naghihintay na makilala. At sa pagpatay ko ng computer, isang mensahe ang aking natanggap. Isang chat request mula sa isang hindi kilalang user. Aya, may gusto akong sabihin, hindi lang tungkol sa boses. Napaisip ako, ano kaya ang ibig sabihin nito? Sino ang nagpadala ng mensahe? Sa kabila ng lahat, alam kong isang bagong yugto ang magbubukas. Sa mundo ng online gaming, hindi na bago sa akin ang makaramdam ng koneksyon sa mga taong hindi ko pa nakikita sa personal. Ngunit ang nararamdaman ko para kay Jay ay kakaiba. Isang misteryosong halina na tila nakaugat, hindi lamang sa kanyang boses, kundi sa kung paano siya makipag-usap, paano siya mag-isip, at paano niya ako tratuhin sa laro. Para bang bawat tugma namin ay isang pagsasayaw sa gitna ng virtual na mundo, isang duet na hindi ko akalaing mararanasan ko sa isang taong hindi ko pa nakikita. Ngayon, nagpasya na akong makipagkita sa kanya. Matapos ang ilang linggong palitan ng mensahe, sa wakas ay nagkaroon kami ng pagkakataong magkita sa personal. Medyo kinakabahan ako, hindi dahil sa takot, kundi sa excitement na dulot ng paghihintay at ang pag-asa na ang taong hinahangaan ko ay totoo at kapareho ng imahe niya sa aking isipan.
Nagkasundo kaming magkita sa isang maliit na cafe na madalas naming pag-usapan. Sabi niya, ito ang paborito niyang tambayan kapag gusto niyang mag-relax matapos ang mahabang araw ng paglalaro. Ako naman, inisip ko kung anong klaseng tao ba talaga si Jay sa labas ng laro. Ang hilig ba niya sa kape ay kasing lalim ng hilig niya sa pakikipaglaro. Pagdating ko sa cafe, agad kong hinanap ang mukha niyang hindi ko pa nakita. Sabi niya ay magsusuot siya ng pulang cap para madali kong makilala. Habang papalapit ako sa pinto, nakita ko ang isang lalaki na nakaupo sa isang sulok, nakayuko at tila abala sa kanyang telepono. Pulang cap, pamilyar. Ngunit sa aking paglapit, tila may bumundol na kaba sa aking dibdib. Aya? Tanong ng lalaki habang ngumiti siya. Ang kanyang boses. Ito ang boses na kinahiligan ko. Ang boses na nagbigay sa akin ng bagong pananaw sa laro. Ang boses na nagtulak sa akin na makipagkita. OMG, sagot ko na medyo nahihiya. Nakausap ko na siya ng libu-libong beses. Ngunit ang personal na pagkikita ay ibang usapan. Tumayo siya at nag-abot ng kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan at kabaitan. Bagay na hindi ko inakala sa isang taong madalas kong kasama lamang sa laro. Nag-usap kami ng matagal tungkol sa laro, mga paborito naming character, mga strategies na lagi naming ginagamit, at ang mga unforgettable moments na na-experience namin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang tingin niya sa akin. Para bang may gustong sabihin, ngunit hindi niya magawa. Aya, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Simula niya. Ngunit bigla siyang natigil at tumingin sa kanyang telepono na tila may inaasahan. Sorry, kailangan ko lang itong sagutin. Paumanhin niya. Tumango ako at naghintay, habang di mapakali sa kung ano ang susunod niyang sasabihin. Matapos ang ilang minuto, ibinalik niya ang atensyon sa akin. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin ito. Alam kong mahalaga ang boses sa laro, pero hindi lang iyon ang gusto kong ipakita sa'yo. Nag-iwas siya ng tingin, tila naglalaban ng kaba at pag-asa sa kanyang mga mata. Ano ba yon, Jay? Tanong ko. Nagbabaka sakaling may magandang balita siyang ibabahagi. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay hindi ko inaasahan. Hindi ako si Jay, sabi niya. At ang mga salitang iyon ay parang bomba na sumabog sa aking isipan. Ako si Jaime, ang twin brother niya. Napatigil ako, hindi makapaniwala sa narinig. Ano ibig mong sabihin, Jaime? Tanong ko. Umaasang may paliwanag sa likod ng lahat ng ito. Si Jay. Siya ang madalas mong kalaro, pero minsan ako ang humaharap sa'yo. Simula nung nagka-interes ka sa boses niya, ako na ang madalas mong naririnig. Siya ang gamer, pero ako ang behind the voice. Sa isang iglap, tila bumagsak ang mundo ko. Ang lahat ng pag-aakala ko, ang bawat kilig na naramdaman ko, ay para sa ibang tao pala. Ngunit sa halip na magalit, naramdaman ko ang kagustuhang malaman ang dahilan. Bakit mo ginawa ito? Tanong ko, pilit na naglalaban ang emosyon sa aking dibdib. Nagustuhan ko ang mga usapan natin, ang koneksyon natin, at sa kabila ng lahat, gusto kong makilala ka bilang ako. Hindi lamang bilang kapatid ni Jay. Paliwanag ni Jaime. Umaasa sa pag-unawa. Natahimik ako, hindi alam kung paano haharapin ang natuklasan. Ngunit sa likod ng lahat, isang boses ang bumubulong sa akin. Ang boses na nagbigay kulay sa aking gaming experience ay sa kanya pala, kay Jaime. Ngayon, sa kabila ng twist, ako'y nangungusap sa sarili. Ano nga ba ang tunay kong nararamdaman? At sa kabila ng lahat, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Paano kung ang crush ko ay hindi si Jay, kundi si Jaime? Sa wakas, dumating na ang araw na pinakahihintay ng lahat sa aming gaming community. Ito ang araw ng voice reveal party para sa aming guild. Isang online event
kung saan ang bawat isa ay magkakaroon ng pagkakataong magpakilala gamit ang kanilang tunay na boses. Naghahalo ang excitement at kaba sa aking dibdib habang inaayos ko ang aking headset. Nasa isip ko lamang ang isang tao, si Jay. Ang misteryosong manlalaro na ang boses ay tila musikang naglalaro sa aking pandinig tuwing kami ay nag-uusap sa laro. Simula nung una kong narinig ang boses ni Jay, hindi ko na siya malimutan. May kakaibang init at saya sa bawat salitang binibitawan niya. Kahit pa sa virtual na mundo, ramdam ko ang kanyang presensya. Sa bawat laro namin, nagiging mas malapit kami sa isa't isa. Ngunit palaging may bahid ng misteryo kung sino talaga siya. Alam kong hindi lamang ako ang curious. Ang buong guild ay tila sabik na mas makilala ang taong ito. Habang nag-login ako sa aming gaming platform, sinimulan kong i-check ang mga mensahe sa group chat. Ang dami ng online, lahat excited sa mangyayari. Binuksan ko ang channel para sa party at doon nagsimula ang introduksyon ng bawat manlalaro. Isang-isa silang nagpakilala gamit ang tunay nilang boses. Nagsasabi ng kaunting detalye tungkol sa kanilang sarili. Nang marinig ko ang boses ni Kai, ang aming guild leader, na bumulong sa akin. Aya, excited ka na ba kay Jay? Hindi ko mapigilang mapangiti at tumango kahit alam kong hindi niya ito makikita. Oo naman Kai, sobrang curious na ako. Patuloy ang usapan at tawanan, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso habang papalapit na ang oras na magre-reveal na si Jay. Sa bawat minuto, tila lalong tumitindi ang nararamdaman kong antisipasyon. Hanggang sa dumating na ang sandali. Nagkaroon ng sandali ng katahimikan sa channel, lahat ay sabik na makinig. Pagkatapos ay narinig ko ang pamilyar na boses ni Jay na nagsimula ng kanyang introduction. Hello sa inyong lahat. Ako si Jay at masaya akong makasama kayo sa event na ito. May kakaibang tono sa kanyang boses ngayon. Mas malalim, mas matatag. Lahat kami ay nakikinig ng mabuti, nakatingin sa screen na parang may magic na nangyayari. Ngunit ang susunod na mga salita ni Jay ang gumulat sa amin. Lalo na sa akin. Ilang beses ko nang narinig na curious kayo kung sino ako, kung ano ang itsura ko sa likod ng character. Kaya naman, sa araw na ito, gusto kong sabihin na may isang bagay akong itinatago. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ano kaya ang ibig sabihin ni Jay? Lahat ay tila naghihintay sa kanyang susunod na sasabihin. Ang kaba ay tila naging palpitasyon na sa aking dibdib. Alam ko na marami sa inyo ang nag-iisip na ako ay isang lalaki dahil sa aking boses. Ngunit, hindi lang iyon ang buong katotohanan. Nagkaroon ng katahimikan na tila bumabalot sa buong channel. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang mga hinala ko ay tila naglalaro sa aking isipan. Bakit may kakaibang tono ang kanyang boses? Ano ang gusto niyang iparating? Ang totoo, ako ay isang babae. Ang boses ko ay bahagi ng aking identity bilang isang voice actor. Ginagamit ko ito sa iba't ibang roles. At sa larong ito, ginamit ko ito upang maging mas misteryoso at masaya. Nagulat ang lahat. Halos hindi ako makapaniwala. Si Jay, na ang boses ay naging bahagi ng aking araw-araw na gaming life, ay isang babae pala. Ang lahat ng mga ideya at imahinasyon ko tungkol sa kanyang pagkatao ay biglang nagbago. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang respeto at paghanga sa kanyang tapang na magpakilala sa amin. Habang nagpatuloy ang event, hindi ko mapigilang mag-isip kung paano magbabago ang dynamics namin ni Jay. Ang kanyang pagbubunyag ay nagbigay ng bagong kulay sa aming relasyon bilang magkakampi at kaibigan. Ngunit sa dulo ng kanyang introduction, may sinabi siya na lalong nagdagdag ng twist sa aking damdamin.
At sa lahat ng ito, Aya, gusto kong malaman mo na ikaw ang naging inspirasyon ko para sa character na ito. Ang iyong sigla at saya sa laro, ang dahilan kung bakit ako nagpatuloy sa aking journey. Hindi ko alam ang sasabihin. Ang puso ko ay nag-uumapaw sa damdamin. Sino nga ba si Jay sa likod ng boses na iyon? At bakit ako ang naging inspirasyon niya? Habang ang event ay patuloy, alam kong ang revelation na ito ay simula pa lamang ng mas malalim na pag-unawa sa aming pagkakaibigan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Paano magbabago ang aming kwento pagkatapos ng paglalantad na ito? Pagkatapos ng ilang linggong paglalim ng samahan namin ni Jay sa laro, hindi ko na maitatangging may kakaibang kilig akong nararamdaman tuwing naririnig ko ang boses niya. Kahit magkaiba kami ng time zone, palagi niyang sinisiguradong online siya kapag naglalaro ako. Para bang may espesyal na koneksyon na binuo sa pagitan namin, sa kabila ng virtual na mundo. Aya, kaya mo yan. Magaling ka naman sabi niya sa kalmadong tono habang nagtatangka akong i-take down ang boss sa dungeon. Napakahusay niyang magsalita. Hindi lang nakakatulong sa gameplay, kundi para bang iniangat din niya ang buong araw ko. Ang lambing ng boses niya, ang banayad na timbre, ang paraan niyang magbigay ng instructions. Lahat ng yon, parang musika sa pandinig ko. Jay, salamat ha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka dito. Sagot ko habang nakatingin sa screen, kinakabahan, dahil ang HP ko ay halos ubos na. Easy lang, Aya. I got you. Heal kita, okay? Sagot niya. At sa loob ng ilang segundo, bumalik sa full health ang character ko. Galing niya talaga, hindi lang sa pakikipaglaban, kundi sa pagiging maaasahan. Ang bawat session namin ay naging dahilan para mas lalo kong gustuhin ang pagkatao niya. Pero sa kabila ng lahat ng saya, may bumabagabag sa akin. Madalas kong iniisip kung ano nga ba ang itsura niya sa totoong buhay. Hindi ko pa siya nakikita. Hindi ko rin alam ang tunay niyang pangalan. Jay lang, ang karakter niya sa laro. Pero parang sapat na ang boses niya para punan ang lahat ng tanong sa isip ko. By the way, Aya, may plano akong mag-stream mamaya. Baka gusto mong manood. Bigla niyang tanong habang nagki-clear kami ng mobs. Talaga? Mag-stream ka? Hindi mo naman sinasabi sa akin na streamer ka pala, sabi ko. Medyo nagulat at natuwa. Hindi naman ako full-time streamer. Paminsan-minsan lang, kapag may free time. Pero gusto ko sanang makita mo kung paano ako maglaro off-camera. Yung casual lang. Paliwanag niya. Hindi ko alam kung bakit kinabahan ako sa ideya. Siguro dahil sa pagkakataong iyon, baka makita ko na ang mukha niya o baka marinig ang boses niyang hindi modulated, hindi tulad ng sa laro. Sa totoo lang, ilang beses ko nang sinubukang magtanong kung bakit iba ang boses niya sa laro kaysa sa totoong buhay. Pero laging iniiwasan ni Jay ang sagot. Sure Jay, gusto ko yan. Send mo sa akin yung link mamaya ha? Sabi ko, pilit tinatago ang excitement. Pagdating ng gabi, nakatanggap ako ng link mula kay Jay. Tumalon ang puso ko habang ina-access ang stream niya. Sa simula, nakatago pa rin ang mukha niya. Gumamit siya ng virtual avatar na isang lalaki. Pero ang boses niya ay ang parehong nakakaakit na tono na kinagiliwan ko mula pa nung una. Hello guys! Welcome to my casual gaming stream. Shoutout sa lahat ng nanonood ngayon, lalo na sa special guest ko ngayong gabi, si Aya. Anunsyo niya, sabay tawa. Hindi ko alam kung bakit parang ang init ng mukha ko. Ang dami niyang viewers. Pero sa kabila ng lahat, parang ako lang ang mahalaga sa kanya. Habang tinutukan ko ang stream, hindi ko maiwasang tumitig sa virtual avatar niya. Ang ganda ng character design. Malinis, simple, pero may kakaibang karisma.
Pero sa likod ng lahat ng iyon, may bumalik na tanong sa isip ko, sino nga ba si Jay? Alright guys, time for a voice reveal. Biglang sabi ni Jay, kaswal ang boses, pero may kakaibang excitement na naramdaman ko. Napatingin ako sa screen, hindi makapaniwala sa narinig. Voice reveal? Totoo ba to, Jay? Tanong ko sa chat. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ready ako sa posibilidad na marinig ang tunay niyang boses. Ang boses sa likod ng modulated at perpektong tunog na kinagiliwan ko. Yep. Pero bago yan, isang mabilis na disclaimer, sabi niya. Medyo tumigil sandali. Alam kong marami sa inyo ang curious sa kung sino ako. Pero gusto ko lang linawin na ang boses ko sa laro ay hindi ang tunay kong boses. Ginagamit ko ang voice modifier dahil mas comfortable ako kapag may ganitong setup. Tumahimik ang chat. Ako man napako sa upuan ko. Hindi ko alam kung excited ba ako o kinakabahan. Okay, here goes nothing. Dagdag niya. Pinindot niya ang isang button sa interface ng stream at biglang nagbago ang tono ng boses niya. Mas malalim, mas matigas. Pero may parehong kalmadong dating na nakasanayan ko. Hi Aya. Hi everyone. Bigkas niya gamit ang tunay niyang boses. Napahinto ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang boses niya, bagamat iba sa inaasahan ko, ay may kakaibang charm pa rin. Pero ang mas nagpatigil sa akin ay ang sumunod na ginawa niya. Biglang nawala ang virtual avatar sa screen at sa halip, lumitaw ang mukha niya. Hindi ko inaasahan ang makikita ko, isang mukha ng lalaki, gwapo, pero may kakaibang pamilyaridad. Nakatingin siya sa camera, ngumiti, at saka nagsalita. Hi Aya, ako nga pala si Jay. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to, pero tumigil siya, tila nag-aalinlangan. Naramdaman ko ang kaba sa hangin, para bang may malaking revelasyon na paparating. Pero, hindi lang ako ang Jay na kilala mo sa laro. Sa totoo lang, biglang namatay ang stream. Tumayo ako mula sa upuan, hindi makapaniwala. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit biglang naputol ang usapan? Sino nga ba si Jay? At ano ang itinatago niya? Sa mundo ng online gaming, kung saan ang pagkakakilala ay kadalasang nagmumula sa boses kaysa sa mukha. Natagpuan ko ang isang koneksyon na hindi ko inaasahan. Ako si Aya, at sa loob ng ilang buwan, ang boses ni Jay ang naging paborito kong pakinggan tuwing maglalaro kami ng Realm of Legends. Sa bawat pag-akyat namin sa mga level, sa bawat pakikipagsapalaran namin sa mga virtual na kaaway, naroon ang boses ni Jay. Kalmado, malumanay, at puno ng kumpiyansa. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may kung anong bagay sa boses ni Jay ang palaging nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Sa mga pagkakataong kami nag-uusap sa chat, madalas kong binabalikan ang mga recording ng aming laro para muling marinig ang kanyang boses. Isang gabi, habang kami naglalaro, naramdaman ko ang aking sarili na lalong naaakit sa kanya. Hindi ko pa siya nakikita sa personal, pero ang boses niya ay parang musika sa aking pandinig. Aya, may tanong ako, sabi ni Jay habang kami nagre-recover mula sa isang matinding raid. Naramdaman ko ang bahagyang pagtaas ng tono ng kanyang boses, na tila may ibig sabihin na seryoso. Ano yon, Jay? Sagot ko, pilit na pinipigilan ang pag-aalangan sa aking boses. Sa tingin mo ba, makikilala mo pa rin ako kung hindi mo maririnig ang boses ko? Tanong niya. Napaisip ako, paano ko ba siya makikilala kung hindi sa boses na naging dahilan ng espesyal kong damdamin para sa kanya? Hindi ko alam, Jay. Ang boses mo ang unang nagpakilala sa akin sa'yo. Pero, gusto kitang makilala ng higit pa roon. May saglit na katahimikan bago siya sumagot. Kaya may isang bagay akong gustong ipagtapat. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang kanyang sasabihin? Sa likod ng aking isipan,
naroon ang pag-asam na sana'y isang bagay na may kinalaman sa nararamdaman ko para sa kanya. Baka magulat ka, pero tumigil siya sandali at sa kanyang pag-pause ay tila may kung anong misteryo ang bumalot sa paligid. Ang character na ginagamit ko sa game na ito, si Lila, ay isang babae. Pero ako'y isang lalaki sa labas ng game. Hindi ko alam kung paano ako dapat na mag-react. Sa isip ko, ang boses ni Jay ay palaging konektado sa imahe ni Lila, isang malakas at magaling na female warrior sa aming laro. Ngayon, ang kanyang revelasyon ay parang isang puzzle na dapat kong ayusin. Jay, bakit mo ginawa iyon? Tanong ko, sinusubukang unawain ang sitwasyon. Hindi ko naman siya hinuhusgahan, pero naguguluhan lang ako. Simula pa lang, gusto ko lang mag-experiment sa kung paano magiging iba ang pagtrato ng mga tao sa akin kung ang character ko ay babae. Hindi ko inasahan na magkakaroon ako ng espesyal na koneksyon sa isang tao, lalo na sa iyo, Aya. Naramdaman ko ang sinseridad sa kanyang boses at sa kabila ng pagkalito, hindi ko maitanggi ang init ng damdamin na umaagos sa akin. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit. Pero mas lalo kong naramdaman ang pagnanasa na makilala siya. Ang tunay na siya. Jay, hindi ko alam kung paano kita makikilala bilang lalaki. Pero ang boses mo, iyon ang naging koneksyon natin. At mahalaga pa rin sa akin yon. Sa mga sandaling iyon, biglang pumasok sa chat ang isa pa naming kaibigan, si Mika. Hey guys, ang galing ng teamwork natin earlier. Pero Jay, may tanong ako. Bakit mo sinabing ikaw ay si Laila, pero ang boses mo ay parang kay Jay? Mukhang nakalimutan ni Jay na naka-live pa rin ang chat at narinig ni Mika ang aming usapan. Natawa ako sa sarili ko dahil sa sitwasyon, pero naroon din ng kaba. Paano kaya magbabago ang dynamics ng grupo namin kapag nalaman na ng lahat ang tungkol sa kanya? Habang iniisip ko iyon, biglang may nag-pop up na notification sa screen ko. Isang mensahe mula kay Jay. Aya, gusto kitang makilala ng personal. May isang event sa susunod na weekend. RealmCon. Pupunta ka ba? Nagulat ako sa alok na yon. Ang RealmCon ay isang malaking convention para sa mga players ng Realm of Legends at hindi ko inaasahan na magiging bahagi ng aming usapan ito. Sa kabila ng pagkabigla, naramdaman ko rin ang excitement. Oo, pupunta ako, sagot ko. Nararamdaman ang excitement at kaba sa aking puso. Gusto rin kitang makilala. Sa mga huling sandali ng aming usapan, naramdaman ko ang kakaibang antisipasyon sa posibilidad na makilala ang totoong Jay. Ano kaya ang mangyayari sa aming pagkikita? Hindi ko alam, pero alam ko na ang pagkakakilala namin ay higit pa sa laro. Ang boses na nagpasimula ng lahat ay magiging bahagi ng isang mas malaking kwento. Pagkatapos ng ilang linggo ng paglalim ng koneksyon namin ni Jay sa laro, hindi ko na mapigilan ang sarili kong maghintay sa bawat gabi na mag-login siya. Sa tuwing maririnig ko ang boses niya, parang may sariling mundo akong nililikha. Isang mundo kung saan hindi mahalaga ang mga pangalan, mukha o kasarian. Ang boses niya ang naging tahanan ko, ang tahimik na musika sa magulong araw ko. Sabay kaming naglalaro ng isang bagong dungeon quest sa laro. Tulad ng dati, siya ang nag-lead sa team namin. Maliwanag ang direksyon niya. Kalmado kahit nasa gitna kami ng napakahirap na boss battle. Ang tunog ng boses niya, malalim at tiwala, ang nagiging gabay ko sa bawat hakbang. Clear left side. Aya, ikaw na bahala sa heal. I'll tank this phase, sabi niya habang nasa gitna kami ng laban. Copy, sagot ko, na parang automatic na lang ang lahat. Pero deep inside, namumuo ang kaba. Hindi dahil sa mahirap ang kalaban, kundi dahil sa nararamdaman ko para sa boses niya.
Parang lalo itong lumalalim sa bawat gabi na magkasama kami. Sa wakas, natalo namin ang boss. Nag-cheer ang buong team. Pero sa usapan na yon, parang kami lang ni Jay ang nagkakaintindihan. Good job, Aya. Solid ang healing mo kanina, sabi niya. At kahit simpleng papuri lang yon, parang tumama sa puso ko ng diretsyo. Thanks. Pero ikaw talaga ang MVP. Ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa kami ngayon. Sagot ko, pilit na sinusubukan ang normal na tono. Nag-log out ang ibang miyembro ng team namin. Pero kami ni Jay nanatili. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may hinihintay ako. At sa bawat segundo na lumilipas, lalo akong kinakabahan. Hey Aya, biglang sabi niya. Yeah, sagot ko, na parang masyado akong mabilis. May sasabihin sana ako sa'yo. Pero, baka magulat ka. Napakunot ang noo ko. Sa loob ng ilang linggo ng pag-uusap namin, hindi niya pa ako binigyan ng ganitong klase ng warning. Ano yon? Sabihin mo na. Tahimik siya ng ilang segundo bago siya muling magsalita. Naalala mo nung tinanong mo ako kung bakit hindi ako nagre-reveal ng identity ko sa voice chat? Agad kong naisip ang huling pag-uusap namin. Oo, tinanong ko siya noon. Hindi ko naisip na big deal iyon, pero ngayon, parang ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Yeah, sabi mo, mas gusto mong mag-focus sa laro kaysa sa drama sa identity. Sagot ko, napilit na tinatago ang tensyon sa boses ko. Well, may dahilan kung bakit. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang bilis ng tibok ng puso ko. Okay, Jay, you're scaring me. Ano ba talaga? Tumawa siya, pero halatang nagpipigil. Hindi ito ang usual na confident laugh niya. Sorry, hindi ko intensyon na takutin ka. Pero, gusto ko lang maging honest sa'yo. Honest? Tungkol saan? At doon niya sinabi ang mga salitang hindi ko inasahan. Aya, hindi ako ang iniisip mong tao. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. What do you mean? Tanong ko, na parang automatic na lang. Sa totoo lang, hindi ako babae. Parang may bumagsak na malaki sa dibdib ko. Ang boses niya, ang boses na kinagigiliwan ko, ang boses na kinahuhumalingan ko. Lalaki pala ang may-ari? Wait, what? Tumawa ako ng awkward. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang sinabi niya. Seriously, Jay? Yeah. Lalaki ako. Sorry kung hindi ko sinabi agad. Akala ko hindi mahalaga. Pero habang tumatagal, parang mas mahirap na itago. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sa lahat ng oras na iniisip ko ang ideal crush ko. Ang boses na iyon, na para bang perpektong babae sa isip ko. Biglang nagbago ang lahat. Ano? Bakit mo sinabing babae ka nung una? Tanong ko. Pilit na inuunawa ang sitwasyon. Actually, hindi ko sinabi. Napagkamalan mo lang. Hindi ko na itinama kasi akala ko, hindi naman mahalaga. Natahimik ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Pero ang nasa isip ko lang ay ang boses niya. Ang boses na iyon na kahit ano pa ang kasarian, hindi ko maitatangging gusto ko pa rin. Kaya okay ka lang ba? Tanong niya, halatang nag-aalala. Yeah. I mean, medyo nagulat lang ako. May mahabang katahimikan. Pero Jay, bakit mo sinabi ito ngayon? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Kasi, may gusto akong aminin sa'yo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Aya, sabi niya. Ang boses niya mas malalim kaysa dati, mas seryoso. I think I like you. Natulala ako. Hindi ko inasahan yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Pero bago pa ako makapagsalita, biglang may dumating na notification sa screen ko. System message. Incoming call. Jay Manappoy. Nagulat ako. Hindi siya tumatawag sa voice chat. Sa lahat ng oras na magkasama kami, chat lang kami sa laro. Aya, tanggapin mo. I want to talk to you. Outside the game. Tumitig ako sa screen. Ang pangalan niya?
Ang tawag niya, parang isang pintuang magbubukas sa isang bagong mundo. Pero handa ba akong malaman ang tunay na boses niya? At kung tanggapin ko ang tawag, ano ang magiging sagot ko sa nararamdaman niya? Dahan-dahan kong inabot ang mouse. Sa bawat segundo, parang tumitindi ang kaba ko. Sa wakas, nag-click ako sa accept. At sa unang pagkakataon, maririnig ko ang tunay na boses ni Jay. Pawis na pawis ang mga palad ko habang nakatitig sa screen ng laptop. Tumutugtog ang theme music ng paborito naming laro, isang palatandaan na magsisimula na ang bagong raid. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit mabilis ang tibok ng puso ko. Sa loob ng ilang linggo, nakipaglaro ako kay Jay, ang player na may boses na parang anghel. Ang boses na iyon ang dahilan kung bakit hindi ko magawang tumanggi sa bawat imbitasyon niya sa team. Pero ngayong gabi, may kakaibang init sa hangin, isang tensyon na hindi ko maipaliwanag. "Ready, Aya?" Tanong niya sa akin sa voice chat. Ang timbre ng boses niya malalim, ngunit may lambing, parang yakap sa malamig na gabi. Yeah. Ready na." Sagot ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Sa totoo lang, hindi ako handa. Hindi handa para sa kung ano ang maaring mangyari pagkatapos ng raid na ito. May sinabi si Jay kanina bago kami magsimula. "May sasabihin ako sa'yo mamaya." Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o kabahan. Pero hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Gusto ko siyang makilala ng higit pa. Gusto kong malaman kung sino siya sa likod ng karakter na ginagamitan niya ng boses na yon. Ang boses na sumakop sa isip ko gabi-gabi. Pero may isang bagay na bumabagabag sa akin. May mga pagkakataong parang may kulang. May mga detail na hindi tumutugma kapag tinatanong ko siya tungkol sa sarili niya. Tulad ng minsang sinabi niyang magkaibang time zone kami. Pero minsan, nagkakaroon siya ng slip-up na tila nasa parehong lugar lang kami. Hindi ko alam kung iniisip ko lang ito dahil sobrang curious ako sa kanya o kung may malaki siyang itinatago. Nagsimula ang raid. Tulad ng dati, magaling si Jay sa pag-coordinate ng team. Ang boses niya ang gabay namin sa bawat hakbang, bawat strategy. Ang husay niya sa laro ay hindi matatawaran. Pero ang boses niya ang tunay na magic. Sa tuwing naririnig ko siyang magbigay ng utos, parang natutunaw ang puso ko. "Nice one, Aya." Puri niya nang tuluyang bumagsak ang boss. "You're improving." Napangiti ako kahit hindi niya nakikita. "Thanks. Pero ikaw pa rin ang MVP as always." Tahimik siya saglit at narinig ko ang malalim na paghinga niya sa kabilang linya. "Aya, tapos na tayo sa raid. Pwede ba kitang kausapin ng mas personal?" Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Oo naman. Ano bang? Tungkol saan?" "Hindi ito tungkol sa laro. Tungkol ito sa akin." May pag-aalangan sa boses niya. Pero, mararamdaman mo rin ang determinasyon sa likod nito. "May isang bagay akong matagal nang gustong sabihin sa'yo. Pero natatakot ako sa magiging reaksyon mo." Napalunok ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot sa susunod niyang sasabihin. "Okay lang, Jay. Ano ba yon? Promise, makikinig ako." Tahimik siya ulit. Ang katahimikang iyon ang mas nagpabilis ng tibok ng puso ko kaysa sa pinakamahirap na raid sa laro. Nang magsalita siya, parang mas malalim ang boses niya kaysa dati. Mas seryoso. "Aya, hindi ako ang taong iniisip mo." Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. "Ang boses ko, ang pagkatao ko sa laro, hindi iyon ang tunay na ako." Napakunot ang noo ko. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang karakter ko sa laro, pati na ang imahe na pinakita ko sa'yo. Lahat iyon, isang fakad. Ang boses na naririnig mo, hindi ko boses." Parang biglang natigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang sinabi niya. "Wait, hindi ikaw ang nagsasalita? Paano nangyari iyon?"
Sino ka ba talaga? Tumawa siya. Pero hindi ang masayang tawa na nakasanayan ko. May lungkot sa likod nito. Ako pa rin si Jay pero hindi ako ang iniisip mong Jay. Ang boses na naririnig mo. Boses iyon ng pinsan ko. Siya ang nagvo-voice chat para sa akin. Parang sinapok ako ng katotohanan. Ano? Bakit? Bakit mo ginawa yon? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, Aya. Pero ang totoo, nahihirapan akong magpakilala sa'yo. Ayokong mabigo ka kapag nalaman mo kung sino ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ang lahat ng naramdaman ko para kay Jay. Ang kilig, ang paghanga, ang ideya na baka siya na ang taong matagal ko nang hinahanap. Biglang nagkalamat. Pero hindi pa tapos ang revelasyon niya. Aya, muling bumuntong hininga si Jay. Ang boses na naririnig mo, boses ng isang lalaki. Pero ako ay isang babae. Hindi ko alam kung matatanggap mo to. Pero kailangan kong maging totoo sa'yo. Biglang nanikip ang dibdib ko. Ang crush ko, ang taong iniisip kong lalaking may boses na parang anghel. Babae pala siya sa totoong buhay. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang nararamdamang kilig ko ba ay mawawala? O mas lalo lang lalalim ang koneksyon namin? Aya, sabi niya, mas seryoso na ngayon. Ngayon alam mo na ang totoo. Ikaw ang magdesisyon kung gusto mo pa akong makilala. Hindi ko siya sinagot agad. Ang daming tanong sa isip ko. Ang daming emosyon na lumalaban sa puso ko. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ito ang inaasahan kong mangyayari ngayong gabi.